Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Reno, kuya. Hindi tunay na pangalan. Ako po ay 25 years old lamang na maranasan ang isang madilim na kabanata ng aking buhay. Isa rin ako sa mga taga-subaybay sa iyong channel, Kuya Roms. Hindi ko alam kung paano ko ikikwento sa iyo ang aking istorya. Sana ay huwag nila akong husgahan base sa naranasan ko sa buhay. Karanasang hindi ko naman ginusto o hiniling, kundi itinuring ko itong isang malaking pagsubok. Sana marami kayong matutunan sa kwento ko pong ito. Dala ng kahirapan ng buhay sa probinsya ay lumuwas ako patungo sa Maynila upang maghanap ng trabaho. Sa kabutihang palad ay nakapasok naman ako sa isang pabrika. Kahit minimum lang ang sweldo na arawan ay masaya naman ako. Nakapagpapadala ako ng pera sa mga magulang ko sa probinsya at nakakabayad ng upa sa tinutuluyan kong boarding house. Kahit papaano ay nabibili ko naman ang mga pangunahing pangangailangan ko. Marunong ako sa pera gawa nga ng naranasan kong hirap. Sa probinsya na bago pa magkapera ay halos maubos na ang lakas ng katawan bago magkaroon ng kapiraso nito. Lumipas pa ang mga panahon, nagtuloy-tuloy naman ang pagtatrabaho ko. Kahit pa konti-konti ay nagagawa ko naman na makapagtabi ng pera. Hanggang sa makilala ko na si Mira, Kuya Roms. Ako ang tipo ng lalaki na hindi basta-basta nagkakagusto sa isang babae. Hindi naman mataas ang standards ko, Kuya Roms. Gusto ko naman kahit papaano may tsura din. Basta kapag nagustuhan ko ay okay na sa akin. Simple lang din naman kasi akong lalaki. May magandang pangangatawan kahit papaano dahil nga sa naging buhay ko sa probinsya. Natural na mamasal ang katawan ko at medyo moreno. Maganda si Mira, maputi at maamo at cute ang kanyang itsura na kung titigan mo ay mukha siyang isang inosenteng Haponesa. Unang pasok pa lamang niya sa paggawaan noon at natapat naman na kalinya ko siya at isang department lamang kami. Karamihan sa mga kasamahan ko ay may mga asawa at mga anak na. Halos ako na lang ang binata. Kaya madalas nilang kaming tuksuhin o biruin ni Mira, kuya. Nakesyo bagay daw kami. Dahil sa gusto ko nga si Mira at madalas na tinutukso kami ng mga kasamahan namin, ay nagsimula na rin ako na ligawan siya. Hanggang matapos ang halos isang buwan na diskarte ko sa kanya ay sinagot niya ako. Aaminin ko, kuya, si Mira ang una kong girlfriend. Kaya masayang masaya ako lalo pa nga at napaka-sweet ni Mira sa akin. Madalas kaming nagsasabay sa pagkain at sa pag-uwi. Hanggang isang beses ay kinailangan namin na mag-overtime para matapos namin ang lahat ng gawa ng araw na yon. Karamihan sa mga kasamahan namin ay 1 oras at 2 oras lamang nag-overtime dahil may mga pamilya silang naghihintay sa kani-kanilang bahay. Napilitan kami ni Mira na maiwan. Halos 5 oras din kami nag-OT ng araw na yon, Kuya Roms. Gabi na nang kami ay natapos kaya... Paano yan, babe? Gagabihin ka na sa pag-uwi sa inyo. Tapos maaga pa ang pasok natin bukas. Nakikitira lamang kasi si Mira sa mga tiyahin niya at kailangan pa niyang sumakay ng 2 beses bago makauwi. Kaya inalok ko siya na sa inuupahan kong kwarto na lamang siya matulog para maaga at hindi siya malate kinabukasan. Kaagad nga tumawag si Mira sa kanyang mga tiyahin para magpaalam na makikitulog siya sa isang kaibigan. Kaibigan kasi hindi pa alam ng mga tiyahin niya na may boyfriend na siya. Sa paliwanag ni Mira sa kanila ay pinayagan siya na makitulog.
Malapit lamang kasi ang inuupahan kong kwarto. Walking distance lang mula sa pinapasukan namin at halos wala pang 10 minutong lalakarin. Bago kami makarating sa tinutuluyan ko ay dumaan muna kami sa tindahan para bumili ng pangunahin niyang pangangailangan. Ilang piraso ng damit pang ilalim, toothbrush, sabon, shampoo at kumain na rin muna kami. Alas 10 pasado na ng gabi nang kami ay makarating sa inuupahan ko. Kaagad nga ay inayos ko na ang aming hihigaan ni Mira. Siya naman ay nagpaalam na maglilinis at magpapalit na rin ng suot. Habang inaayos ko nga ang higaan namin ay nakaramdam ako ng kaba. Ngayon lamang kasi ang unang beses na matutulog ako na may babaeng katabi. Kinakabahan din ako dahil maaari nang may mangyaring tiyug-tiyugan sa aming dalawa. Kinakabahan ako dahil wala pa talaga akong karanasan. Pumasok na si Mira sa kwarto na nakasuot na ng pantulog na binili namin kanina. Manipis yun at kulay puti. Pero ang tingin ko kay Mira ay isang mamahaling perlas at halos napatulala ako nang makita ko siya sa ganoong anyo. Amoy ko pa ang mabangong sabon na ginamit niya. Nagpaalam na rin muna ako sa kanya na maglilinis lang din ako ng aking katawan. Amoy pabrika pa rin kasi ako. Habang nasa banyo ako ay naglalaro na ang aking isip. Ano kaya magiging first move ko? Ano ang gagawin ko? Mukhang nauuna ang excitement ko dahil tumayo na si Totoy ko. Matapos akong naglinis at nagbihis, suot ang sando at short. Hindi na ako nagsuot pa ng pangilalim ko. Kaagad akong pumasok sa kwarto. Gising pa si Mira. Naninibago ako, babe, namamahay ako. Mukhang hindi ako makatulog. Kahit napagod sa trabaho. At saka ngayon lamang ako magkakaroon ng katabi sa pagtulog. Salita sa akin ni Mira. Tinabihan ko na siya at ganito pala ang pakiramdam, babe. Hindi ko mapaliwanag ang saya na nararamdaman ko dahil katabi kita. Sagot ko naman kay Mira. Pagkasabi ko ngang yon ay kaagad ko siyang hinalikan pero mukhang mas mainit sa akin si Mira. Hindi ko inaasahan, mukhang siya ang magdadala ng laban. Nakikiramdam ako at ganun nga Kuya Roms. Ramdam niya marahil na hindi pa ako nabibinyagan kaya mukhang mas excited pa siya kaysa sa akin. Hanggang pumaloob na nga si Totoy ko nang walang kahirap-hirap. Sobrang saya ang pakiramdam ko Kuya Roms. Dati-rati ay si Mariang Palad lang ang kapiling ni Totoy ko. Ngayon eto na, tunay na talaga. Kaya naman, ang bilis magsuka ni Totoy. Halos mapuyat kami ni Mira sa unang gabi namin dalawa. Marami kaming pinagkwentuhan, mga plano sa buhay at kung ano-ano pa. Hindi na siya V at hindi ko inaasahan yon pero hindi naman nagbago ang pagtingin ko kay Mira. Kaya kahit nag-aalangan ako na itanong, baka isipin niya lang na hindi ko siya matanggap ay, sorry Mira ha, huwag ka sana magagalit. Curious lang ako, tanggap kita kahit ano o sino ka pa. Sino ang nakauna sa pagsungkit ng iyong perlas? Sa ngayon Rino, hindi pa ako handa para sabihin sa iyo lahat. Pangako, malalaman mo rin. Naiintindihan kita Rino, sana maiintindihan mo din ako. Nagkaunawaan naman kami ni Mira at magmula nga noon ay hindi na ako nagtanong pa ng tungkol ng ganoon sa kanya. Baka maaaring may malaking epekto ang pangyayaring yon sa buhay niya. Lumipas ang mga araw at buwan Kuya Roms ay hindi umalis si Mira sa poder ko. Tuluyan na kaming nagsama. Nagalit at sumama ang loob sa amin ng kanyang mga tiyahin pero wala rin naman silang nagawa pa na pinakita ko na lang sa kanila na matino akong klase ng tao.
Naging masaya naman kami ni Mira habang lumipas sa mga buwan. Nalaman ko na lumaki pala siya sa kanyang ina dahil hiwalay na pala ang mga magulang niya. Tapos nag-asawa na rin ang kanyang ina. Nang mag-edad si Mira ng 20 ay kinuha na siya ng mga tiyahin niya dito sa Maynila. Madalas mabanggit sa akin ni Mira na namimiss na niya ang kanyang ina. Gusto na rin daw niya itong bisitahin. Nag-aalala siya at namimiss na rin talaga niya. Ang tanging kasama lamang ng kanyang ina ay ang asawa nito na si Marshall. Taga Laguna lamang ang mga ito. Sige Mira, magbabakasyon tayo sa lugar nyo. Uuwi tayo dun. Ano kaya kung lumipat na tayo dun? Dun na tayo tumira. Nakita kong masaya at malungkot si Mira pero pinilit niya nang umiti sa akin. Napag-isip-isip ko na rin na may naipon na rin naman ako at gusto ko na magnegosyo na lamang sa lugar nila. Isang taon pa lumipas Kuya Roms, naramdaman ko ng pahirap ang buhay sa Maynila. Tumaas na halos lahat ng mga bilihin. Pati ang upa namin sa kwarto ay tumaas na rin ang bayad. Mabuti na lamang at hindi pa nabubuntis si Mira. Kaya nag-decide na ako na mag-resign na sa trabaho at pinili na sa lugar na lang nila Mira tumira. Kinausap ko naman ng maayos si Mira tungkol sa plano ko. Noong una medyo nagdalawang isip pa si Mira pero napapayag ko rin siya. Medyo may kalayuan din ang lugar nila, dulong bayan na ng Laguna. Medyo probinsya pa talaga ang lugar. Hindi pa kasi gaanong dikit-dikit ang mga bahay. Sa pagbaba sa jeep mula sa terminal ng bus at pagsakay ng tricycle, nakarating kami ni Mira sa isang bahay na yari naman sa semento pero hindi natapos. Ang bubunga na yari sa yero at yari na sa plywood ang mga dingding. Malayo ang distansya ng mga kapitbahay, may 20 metro at 10 metro pa ang agwat. May bakod din naman sa palibot na yari sa kawayan. Nagustuhan ko ang paligid. Tila ba inaalis nito ang pagod ko, pagod gawa ng masikip na lugar ng Maynila. Katulad lang ng probinsya namin sa Mindanao, ang lugar nila Mira. Ilang saglit din nakatayo lamang si Mira at ako sa labas hanggang maisipan ni Mira na buksan ang pinto ng bakod. Hindi naman ito nakalak. Kaagad na kumatok siya sa may pintuan ng bahay. Di nagtagal ay may humawi ng kortina sa bintana at saka sumilip. Kaagad na nagbukas ang pinto. Isang babae. Ang akin nakita na masayang-masaya na makita niya si Mira. Niyakap niya ito ng mahigpit na kaagad naman na nagmano si Mira. Mama, si Rino ang asawa ko. Rino ang mama Gretchen ko. Pakilala ni Mira sa akin. Kaagad na rin ako nagmano at napansin kong maganda pa si mama Gretchen. Maputi ito kagaya ni Mira. May resemblance ang kanilang itsura. Hindi sila nagkakalayo. Maganda rin ang hubog ng katawan ni mama Gretchen. Medyo malusog pero may korbada. Aligaga naman si Mama Gretchen. Hindi ka man lang nagpasabi Mira na darating kayo. Hindi ko alam na nag-asawa ka na pala. Kumain na ba kayo? Salita ni Mama Gretchen at narinig kong nagbukas ng kaldero sa bandang kusina. 12:00 na pasado ng mga oras na yon. Hindi pa kami kumakain ng tanghalian. Dalhin nyo na muna mga gamit nyo doon sa kabilang kwarto, Mira. Habang iniinit ko pa ang kakainin nyo. Si Tito Marshall po, nasaan siya? Tanong ni Mira. Kaalis lang, mamayang hapon pa ang uwi nun dahil bumiyahe pa yon. Mabuti nga dito lamang ang ruta niya sa malapit kaya nakauwi kanina para magtanghalian. Sagot naman ni Mama Gretchen. Iniwan na kami ni Mama at bumalik na siya sa kusina para tingnan ang ininit niyang pagkain. Katamtaman lamang ang kwarto namin ni Mira. Ito rin pala ang dati niyang kwarto.
Hanggat maaari, Rino, ayoko tumira dito. Naawalan talaga ako kay Mama Gretchen. Pangako, Mira, maghahanap tayo ng sarili nating bahay at lupa dito. Sagot ko naman kay Mira. Hindi nagtagal ay tinawag na kami ni Mama Gretchen. Kakain na daw at nakahanda na ang pagkain. Habang kumakain kami ni Mira, nagkukwento naman si Mama. Isa palang driver ng delivery van, si Tito Marshall. Itlog ang kanilang dinideliver sa mga palengke sa bayan-bayan ng Laguna. Sa malapit na poultry lamang namamasukan si Tito Marshall. Sumasapat naman daw sa kanilang dalawa ang kinikita ni Tito. Pagkatapos namin kumain ay nagpahinga muna kami ni Mira. Hanggang sa makatulog na nga kami. Nagising kami alas 5 na ng hapon. Maya-maya ay dumating na si Tito Marshall. Kaagad naman na ipinakilala ako ni Mira. May kasama si Tito Marshall. Siya si Manuel, ang kanyang pahinante. May dala silang alak at mukhang may balak na tumagay. Nagluto naman na si Mama ng dalang ulam ni Tito. Pagkatapos, nagsimula naman na tumagay na ng alak sina Tito at Manuel. Tinawag nila ako para sumali sa inuman nila. Medyo naiilang ako kay Tito Marshall. Mukha naman siyang mabait pero kasi maputi siya at may magandang pangangatawan. May malaking tattoo sa braso at may katangkaran din. Nasa edad 40 na siguro at mukhang hindi naman sila nagkakalayo ng edad ni Mama Gretchen. Nagsimula na nga siyang kausapin ako na makita niyang medyo tahimik ako. Kahit hindi ako umiinom ay sumabay na rin ako sa kanilang tagay. May pulutan naman silang dala. Hanggang nakapagluto na si Mama ng hapunan namin. Kumain na muna kami, sabay-sabay ng hapunan. Tito, wag niyo na masyadong painumin si Rino at hindi naman yan umiinom ng alak. Baka malasing bigla yan. Sige Mira, ako nang bahala sa kanya mamaya. Mukhang gusto naman niya uminom Sagot ni Tito Marshall. Pagkatapos namin kumain ay muling nagsimula sila Tito Marshall at Manuel sa tagay. Nagpahinga na muna ako. At sa ilang tagay kasi kanina ay medyo tinamaan ako ng konti. Di nagtagal ay tinawag naman ako ni Tito Marshall kaya nahiya na ako tumanggi. Medyo may tama na silang dalawa. Nakaubos na sila na 1 litro ng alak. Umupo na lang din ako sa harap nila. Maraming tanong si Tito Marshall tungkol sa akin. Kaya habang tinatamaan ako ng alak ay napapasarap na rin ang kwentuhan namin. Huwag na kayong maghanap ng mauupahan, Rino. Wala pa naman kayong anak ni Mira Salita sa akin ni Tito Marshall nang mabanggit kong may plano kami ni Mira na maghanap ng sarili naming bahay at lupa. Nararamdaman ko ng lasing na talaga ako, hindi ko maintindihan ang mga sinasabi sa akin ni Tito Marshall. Nanlalabo na rin ang paningin ko, paminsan-minsan ay sinisilip ako ni Mira mula sa kwarto. Maya-maya lang ay may inilabas si Manuel, manipis na aluminum foil na pambalot ng isda kapag iniihaw. Tito, mag-iihaw pa po ba kayo? Pauwi na yata si Manuel. Pautal kong salita kay Tito Marshall. Napangiti na lamang siya. Pumunit ng kapiraso si Manuel pagkatapos ay iniunat niya ito. Hindi ko na alam ang ginagawa niya. Kasi pipikit-pikit na ako sa sobrang kalasingan. Hanggang nilagyan niya yon ng kapirasong kulay puting bagay. Sinindihan niya yon mula sa ilalim ng yero at bigla itong umusok. Hinigop ni Manuel yon at sumunod naman ay si Tito. Iniabot na sa akin ni Tito ang maliit na straw na gawa rin sa yero. Higupin ko lang daw ang usok, sabi ni Tito sa akin. Yun nga ang ginawa ko. Biglang gumanda ang pakiramdam ko. Parang nawala ang tama ng alak sa akin. Inubos namin yung nakalatag sa yero. Hanggang sa nagpaalam na si Manuel na uuwi na. Gabing-gabi na mga oras na yon. Wala na ring alak. Sumigla ang pakiramdam ko.
Mukhang tulog na si Mira. Tumayo na ako at kinausap naman ako ni Tito Marshall. Rino, dito ka na sa kwarto namin matulog, katabi mo si Mama Gretchen mo. At ako naman ay doon na sa kwarto nyo. Hindi ko maintindihan, Kuya Roms, kung bakit pumayag na lamang ako sa gusto ni Tito Marshall. Pagkapasok ko nga sa kwarto ay nakita ko na naghihintay si Mama Gretchen. Maganda ang suot niya na 90s na kulay red. Nahihiya man ako na tumabi sa kanya pero nahiga pa rin ako sa kama. Humiga na rin si Mama. Bigla ako nakaramdam ng kakaibang init nang maamoy ko ang pabango ni Mama. Kung kaya nangahas akong halikan siya. Rino, ina ako ni Mira, asawa mo. Pero parang hindi ko na naririnig ang mga sinasabi sa akin ni Mama. Hanggang sa nadala na rin si Mama sa ginawa ko. Kaya naman sinabayan niya ako pero mahusay si Mama. Nang gabing yon ay may nangyari sa amin ni Mama Gretchen. Hindi ko na naiisip pa si Mira na si Tito Marshall ang kapiling.